Ang tatlong play na ito ay ilan lamang sa mga iconic moments dahil sa impact na dinala nito sa laro para makapagpanalo ng championship. Pero noong February 27, 2016, They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh! ang tirang ito ni Stephen Curry with 5 seconds remaining sa overtime na nagpapanalo ng isang regular season game versus OKC ay naging trending at iconic din. Dahil nire-representa nito kung paano binago ni Stephen Curry ang style of play ng modern NBA. Iyan ang tatalakayin natin ngayon sa box score. Hindi lang ang OKC versus Golden State Warriors game, kundi kung paano ni-revolutionize ng isang two-time MVP ang basketball landscape ng liga. Sa loob ng halos 2 dekada from 1990 hanggang 2009, ang opensa ng NBA ay pinatatakbo majority ng mid-range game. Patunay dyan si Michael Jordan na naging palabigasan ng style of play na to at siyang naging gold standard ng mid-range jump shot bilang pinakamahusay sa kanyang mga post-up moves at jump shots. Pero sa pagpasok ng 2009 to 2010 NBA season, pumasok sa liga si Stephen Curry bilang 7th overall pick ng 2009 NBA draft na magdadala ng pagbabago sa paraan ng laruan ng liga tulad ng pagbabago sa isang klima. Gayunman, sa height niyang 6'3", payat niyang pangangatawan at timbang na 84 kilos pagpasok ng NBA, suntok sa buwan para kay Curry na i-dominate ang brand of play na nakasanayan ng NBA noong dekada ng 1990s at early 2000. Ganitong linya rin ng pangangatwiran ang pinanghawakan ng mga top universities and colleges ng NCAA. Kaya inisnab nila ang talent at skill level ni Steph na noong mga panahong katatapos lang ng high school ay may height lang na 6 feet at tumitimbang ng 57 kilos. Kaya kahit ang mismong university ng kanyang ama na si Del Curry, ang Virginia Tech, ay umayaw what he could offer as a sharpshooter. Dito pumasok sa eksena ang Davidson College na may pipitsuging basketball team na nagbigay ng pagkakataon sa Charlotte Christian High School standout. Hindi naman sila binigo ni Steph nang ipwesto nito ang Davidson Wildcats sa mapa ng NCAA basketball matapos ang isang Cinderella run for top 8 spot ng March Madness noong 2007-2008 season. Matapos talunin ang mga bigating team ng Gonzaga University, Georgetown at Wisconsin. Ang mga ito ang 7th, 2nd at 3rd seed respectively noong 2007 NCAA season. Ang patpating bata na inismiran ng mga top recruiting universities ang nagbigay ng latay na nagpaaray sa mga bumaliwalang bigating kolehiyo, isang bagay na hindi inaasahan ng NCAA. Dito napunta sa radar ng mga NBA team ang talent ng soon-to-be two-time MVP, pero hindi sapat para kumbinsihin maging ang maraming teams na may hawak ng higher picks dahil gaya ng pag-aalangan, baka hindi kayanin ni Curry ang physicality ng liga sa pangangailangan noon na banggaan ng mga big man sa loob. Ang hindi nila alam, ang pagdadraft sa isang 6'3" shooting guard na may payat na body frame ang magbibigay hudyat para sa isang revolusyon sa basketball. Nakita ng Golden State Warriors ang revolutional potential ni Curry, kaya kinuha siya bilang number 7 overall pick noong 2009. Disente naman ang kanyang unang 2 season at may porsyento mula sa 3 na 44%. Pero naantala ang hatid niyang pagbabago sa NBA nang mangyari ang pinangangambahan ng maraming team na nag-alinlangang i-draft siya. Nagtamo ng ankle and foot injuries ang soon-to-be 6-time All-Star noong 2011-2012 season. Pero pagtungtong ng 2012-2013 season, isang malusog na Steph Curry ang bumalik. At dito na niya unti-unting binago ang pagtingin sa kanya. Mula sa isang top caliber shooter na pilit iwinawagwag ng paningin ng mga NBA analyst sa team, hindi na ngayon mabaliwala ang flashes of brilliance ni Curry na sumisilaw sa NBA community. Nag-average siya ng 22.9 points per game noong 2012-2013 season with 45% sa 3-point shots. At iniangat pa niya ito sa 24 points per game noong 2013-2014 season para makuha ang kauna-unahan niyang All-Star appearance noong 2014 at bilang starter pa. Pero duda pa rin ang marami na hindi kaya ng 3-point shots bilang primary weapon ng opensa na makapagpanalo ng championship. Not until giniyahan ni Curry ang Golden State Warriors sa kauna-unahan nitong NBA championship sa loob ng 40 years. Katuwang ang rough and tough play ni Draymond Green at ang deadly offensive
tandem niya na si Klay Thompson na isa ding 3-point sniper at nakilala bilang kabilang pisngi ng Splash Brothers. Sa duration na iyon, record after record ang binura ni Curry. Inalpasan ng mga shooting legends gaya ni Ray Allen at Reggie Miller. Sinisira ang kanya mismong record sa pinakamaraming tres sa isang season, pinakamaraming tres sa isang laro during the time. Sa nakalipas na 7 taon, unti-unti nang nauso ang pace and space basketball. Naobliga ang mga teams na mag-adapt sa brand of play ng Golden State, partikular na sa kanilang franchise player na ito para lang makasabay sa opensa ng Warriors. From a mathematical standpoint, sa 10 tira, aanhin mo nga naman ang efficiency ng 5 converted mid-range jump shot na equivalent ng 50% field goals kumpara sa 4 out of 10 na 3-point made na may 40% percentage lang pero mas madami pa rin point totals. At the end of the day, ang basketball ay dinedesisyonan sa paramihan ng puntos, hindi sa pataasan ng shooting percentage. Kaya parang climate change ang ibinigay ng opensa ni Curry sa NBA. Masasabing ang February 27, 2016 game versus OKC ang peak of the powers ni Curry. Prior sa game ay very dominant ang Warriors sa lahat ng kanilang nakakaharap. Pero sa simula ng laban, lumamang agad ang OKC at naging dikdikan ng laro. Pero kahit wala ang Warriors sa kanilang normal na sarili as a team, sa game na ito, gising na gising naman ang gunita ni Curry para patunayan ang kayang gawin ng kanyang 3-pointers. Mga crucial 3 ang binitawan niya sa dying minutes ng 4th quarter. At with the clock winding down in the last 5 seconds of overtime, they do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! sa halip na mag-timeout para makapagplano nang ipasa ni Andre Iguodala ang bola kay Curry, hindi inakala ng OKC best wing defender na si Andre Robertson na ilang hakbang paglagpas ni Stephen Curry sa court logo, ganito na kaagad ang gagawin niya. Isang 37-foot 3-pointer with the game on the line. Additional 13 feet ang layo ng tira niyang ito mula sa 3-point line. Sumabog sa internet ang play na iyon at umalingaw-ngaw sa lahat ng panig ng daigdig ang tirang iyon ni Steph. Sa buong season na iyon, itinanghal siya bilang kauna-unahang unanimous MVP at nakuha nila ang historic 73-9 regular season win-loss record. Simula nang pumasok siya sa Warriors noong 2009 hanggang ngayon, ang GSW ay may average na 60% winning percentage, samantalang 38% lamang ang winning percentage ng team per history noong mga time na wala pa si Curry. Sa 12 taong career ni Stephen Curry, nag-a-average siya ng 43% sa tres, isang bagay na patuloy na kumukumbinsi sa madaming sports experts and aficionados. Steph Curry is the greatest shooter in the history of basketball. I'll give you Steph. Obviously, he revolutionized the game. Sa nakaraang 2 dekada, ang 3-pointer ay complement lamang ng opensa ng isang NBA team. Only to find out na gagamitin din pala itong primary weapon ng opensa ng isang koponan. Pero kung ang 3-point shot noon ay manakanakang gamitin lang at para lang sa mga sharpshooter superstar o ilang role players, ngayon, shooting is life sa NBA. Bilang patunay niyan, simula 2014-2015 nang makapag-champion ang Warriors, 105 players na ang tumira ng mahigit 1,000 shots sa tres. Sa grupo na iyan, si Curry ang may pinakamaraming naipasok at second sa efficiency rating behind Kyle Korver. Walang player sa NBA ang nakahihigit kay Curry sa pinagsama-samang dami ng tira, layo at taas ng field goal sa tres sa nakalipas na 6 na taon. At kung ngayon ay normal nang makakita tayo ng ganitong offensive plays, simula noong 2014 hanggang sa ngayon, si Curry ang may pinakamataas na shooting percentage sa mga player na tumitira from 30 to 35 feet away from the basket. Isang offensive technique na hindi katanggap-tanggap noon pero yakap-yakap na ng maraming teams sa ngayon. Noong 2008-2009 season bago dumating si Curry sa liga, 18 attempts lang sa tres bawat laro ang average ng mga NBA teams buong season. Pero simula nang maging All-Star si Curry noong 2014, kapansin-pansin ang upward trend ng 3-point attempts. Parang uling na nagkahawahan ang baga ng mga NBA teams at tuluyang na in love sa 3-point shots. Hanggang sa last season,
Ang buong liga ay nag-average na ng 34 3-point attempts kada laro bawat team buong taon, with teams like Houston Rockets at Dallas Mavericks na may regular 40-plus 3-point attempts per game. Isang testament na isa na ito sa mga focal point of attack ng mga NBA teams. Marami ng accomplishment ang nakuha ni Curry dahil sa kanyang pulso kung kaya man natin itong isa-isahin. Ang mahirap sukatin ay ang lawak ng impluwensya niya hindi lang sa NBA kundi sa paraan mismo ng paglalaro ng basketball. Dahil kahit may makita kang mga maliliit na bata ngayon na naglalaro ng basketball sa kalye, mas pinipili nilang tumira sa labas kaysa sa loob. Dahil para sa marami, kulang man sila sa height, pangangatawan at athleticism, hindi man nila kayang makipagsabayan sa loob o makadakdak gaya ng ginagawa ni Jordan, Kobe o LeBron. Pakiramdam ng mga ordinaryong bata, kaya nilang maging si Stephen Curry sa pagtira nila sa labas. Sinasabi na si LeBron James ang best player ngayong dekada. Kine-claim na si Kevin Durant ang best scorer sa nakalipas na 10 taon. Pero kung ang generation ng 2010 era to present ay may pamana, iyon ang 3-point shot na bumago sa liga. At walang duda, Stephen Curry ang definitive superstar na nagpasimula ng ganitong pagbabago sa NBA basketball. Kaya sa tuwing makikita natin sila na ginagawa ito, o maging ang mga modern bigs na nag-evolve na rin ng ganito, alalahanin natin ang ganitong basketball transformation ay nagsimula sa isang patpating bata mula sa Davidson. Pinagdudahan ang kakayahan niya noon, pero single-handedly na binago ang modern NBA ngayon at patuloy na tinutupad ang kanyang basketball aspirations. Sana'y nagustuhan ninyo ang ating kwento. Baka pwede ka na ring mag-subscribe, libre naman to. Hanggang sa susunod nating video, ito ang Box Score.